Alam nyo guys, hindi ko magets kung bakit ang underrated ng phone na to. By the way, this is the Itel P55 4G. And alam ko, January pa na-release to. Pero ngayon kasi halos bumaba pa lalo yung kanyang presyo. Ano bang makukuha nyo dito guys? Meron lang naman tong a total of 24GB of RAM, 256 of internal storage, 6.6-inch IPS LCD display na naka-punch hole na, 50 megapixel main camera, tapos ito pang malupit guys, meron siyang 5,000 mAh capacity na battery for only 4,000 plus or below 5,000. Under 5,000, so ganun kalupit tong smartphone na to. Yo, what's up guys? I'm Reldy Guzman. Welcome back again to my YouTube channel. And ngayon may panibago na naman tayong phone na reviewin. And ito ngayon si Itel P55 4G. Alam nyo guys, naisipan ko itong gawa ng review kahit January pa itong release. Kasi ang underrated niya talaga guys. Alam nyo kung bakit? Sa lahat ng phone or budget meal or entry level phone na tinignan ko sa internet, ito talaga yung isa sa mga sulit. Plus yung kanyang presyo na under 5,000 pesos, wala akong makita na kasing ganito or kasing sick sa specs nitong phone na to. Kaya naisipan ko talaga siya na why not nagawan ko pa rin to ng review para sa mga naghahanap ng phone o na budget, lalo na kung ang budget nyo is under 5,000. So tara, pag-usapan na natin to. Okay, so pagdating sa kanyang box, of course, nandito yung mismong unit na napakaganda. And syempre, hindi mawawala dyan na meron pa siyang kasamang jelly case. At syempre, yung kanyang user's manual, may kasama pang pin ejector, charging cable, charging brick, at may kasama pang headset. Diba? Bibihira lang yan, guys. Sa kanyang build quality, meron siyang glass front, plastic back, plastic frame, at meron siyang 190 grams. So talagang medyo magaan siya. Sa baba, dito yung kanyang Type-C port, yung mic, yung kanyang audio jack at speaker. Sa kanan naman, dito yung kanyang volume rocker at yung kanyang fingerprint / power button. Sa kaliwa, yung kanyang dual SIM tray at meron pang micro SD slot. Wala na masyadong nakalagay sa taas. Okay, so sa display naman niya, meron siyang 6.6 inches IPS LCD display na may 720p resolution at 90Hz screen refresh rate. So okay, alam naman natin na hindi siya AMOLED, pero kahit pa paano guys, sa ganito kamura na presyo ng phone na to, naka-punch hole display na siya. And okay lang naman din yung kanyang color, hindi naman sobrang saturated at tamang-tama lang yung mga colors niya. And ang check ko pala yung kanyang widevine security guys, hanggang widevine L3 lang siya. So hindi tayo makakanood ng mga Full HD content dito. Pero okay lang naman yan dahil kahit pa paano nakakapanood naman ako ng 1080p sa YouTube. At kahit pa paano guys, kung titignan nyo, maganda yung kanyang mga bezel. Hindi sobrang kapal ng chin, saktong-sakto lang. So para sa akin, kahit pa paano perfect yung kanyang display. At pagdating naman sa kanyang screen brightness, is saktong-sakto lang naman guys. Medyo bitin nga lang pag sa outdoor, pero again guys, don't expect too much sa isang IPS LCD na display. Okay, so pagdating naman sa presyuhan guys, meron tong 8256 na variant and nasa 5,000 na lang siya. So nung unang na-release to, nasa 5,000 plus, and ngayon tinan nyo naman 5,000 na lang siya. And meron din pala akong isang phone na na-review noong January, which is si Infinix Hot 40i. Ang variant nun is 6128. Pero ang presyo niya is nasa 5,500 or 5,600. Samantalang ito guys na si Itel P55 4G, makukuha mo na siya ng 8256 for only 5,000. Diba? So para sa akin, no, kung meron kang budget under 5,000, mas maganda yung specs, mas malaki yung storage, at mas maganda yung design, mas okay itong bilhin si Itel P55 4G. Okay, so sa color naman niya guys, meron tong Aurora Blue, Brilliant Gold, Moonline Black, at Starry Purple. So akin itong nakuha ko yung color blue, which is alam naman natin, hawig na hawig niya talaga yung isang brand na ang presyo is nasa around 70,000. Pero tingnan mo naman guys, no, napakaganda. And para sa akin, no, hindi mo siya mapapagkamalan na around 4,000 plus lang tong phone na to pag sa personal, kasi ang ganda talaga nung kanyang design. Sa kanyang processor naman, meron siyang Unisoc Tiger T606, octa-core na rin siya. Ang kanyang GPU is Mali G57 MP1. Kung titignan nyo naman guys, kahit papano, kaya naman niya pang gaming kagaya sa Call of Duty Mobile, Mobile Legends, at kahit sa iba pang mga basic games. Yun nga lang, huwag kayong mag-expect ng sobra-sobra dito pagdating sa gaming, since hindi naman ganun kalakasan yung kanyang chipset. Pero at least kahit paano sa ganito kamura na presyo ng phone na to, is pwede pa rin talaga siya sa iba't ibang klase ng games. And ito naman yung kanyang score sa AnTuTu Benchmark. Halos sumabot ng 260,000 points. And kahit pa paano maganda rin yung result sa kanyang throttling test. And syempre hindi rin mawawala dyan yung dynamic bar na parang dynamic island gun na para sa akin napaka-smooth din ng animation at napakarami pa niyang features na magagamit din talaga natin. Plus yung kanya namang haptic case hindi naman sobrang ganda. So saktong-sakto lang rin yung kanyang haptic pagdating sa kanyang presyo, no. Sa camera naman niya, meron siyang 50 megapixel main camera, pangalawang camera na 0.8 auxiliary lens, and yung kanyang front camera is 8 megapixel. Yung kanyang video recording both front and back is hanggang 1080p at 30 fps lang na walang
walang OIS or EIS. So kung titignan nyo yung mga kuha ko guys, hindi na rin naman ako nag-expect na sobrang maganda yung mga kuha nyo or yung picture nitong phone na to dahil nga under 5,000 lang siya. Pero kahit pa paano, pwede na rin naman siya, no? Yun nga lang napansin ko, pag low light medyo kulang na siya sa detail at maraming noise at pangit din yung kanyang dynamic range. Pero again, no, kung presyo lang naman ang usapan is para sa akin pwede pa rin naman yung kanyang camera. Wag lang mag-expect ng todo-todo. Then sa video recording naman niya, meron lang siyang 1080p at 30 fps. So wala siyang stabilization. So asahan nyo na medyo maalog talaga yung mga kuha nyo. So pag gamitin nyo itong phone na to pang video is gamitan nyo na lang ng phone stabilizer. Pero kung usapang social media browsing lang naman guys, actually smooth din naman siya dahil meron siyang 90Hz screen refresh rate at meron pa siyang split screen na feature. Kung tingnan nyo, pwede nyo pagsabayin yung dalawang apps nang walang problema at wala naman masyadong lag. Okay, so sa speaker naman niya guys, single speaker lang siya, no, kung makikita nyo. Pero hindi naman ako nabili din sa speaker niya, pero kayo pa rin ang humusga. 5G. And yes, tarinig nyo sa pangalan niya, meron siyang 5G connectivity. And alam nyo ba, ang presyo lang ito guys is 5,000 plus. So, ganun siya kasulit. So, tara, pag-usapan na natin to. Yo, what's up guys? I'm Rael De Guzman. Welcome back again to my... Okay, so ang tatanungin ako guys, yung speaker niya is wala rin pinagkaiba kay na Infinix at Hot 40i. Pero mas malakas lang to ng konti. Pero again, no, bitin pa rin talaga siya pagdating sa base. Pero again, hindi na ako magre-reklamo guys kasi nga, pag naalala ko yung presyo ng phone na to is para sa akin, sakto na rin yung kanyang speaker. Sa kanyang battery naman meron siyang 5,000 mAh capacity na battery at 18 watts na charging speed. At ito para sa akin yung kanyang highlight dahil nakagamit ito ng buong araw at the next day meron pa akong halos 35%. And then yung kanya namang charging speed from 10% to 100% is inaabot lang ng 1 hour and 45 minutes. Okay, so overall ano ba ang masabi ko sa phone na to? Para sa akin, sulit talaga siya. Para sa akin, isa to sa pinakasulit na phone under 5,000 pesos. I mean, kung ikukumpara ko talaga siya guys kay Infinix Hot 40i, hindi ako bias guys, mas okay talaga. Yung specs niya, design pa lang mas maganda. Hindi naman ganun kagandaan yung camera pero sakto lang din. And ang maganda rito guys, naka-fan show display na siya. Plus, naka 256 of internal storage at a total of 24GB RAM. So para sa akin, sulit na sulit at 100% approved tong phone na to. At ayun lang guys, so maraming salamat sa inyong lahat. Kung gusto mo itong video na to, give it a thumbs up. At syempre, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Peace!